Topic po natin sa umaga na to, ano ang iniisip mo? O ano ang nasa isip mo? Ano po ang iniisip natin ngayon? O ano ang nasa isip natin ngayon? Siyempre, may lamang po yan eh. Parang sabihin natin, wala po pastor, wala akong isip eh. Di ba? Pero meron pa rin. Yun ang laman, walang isip. Wala po pastor kasi nakalimutan ko ang iisipin ko. Katad kanina nakalimutan. Malimit po ako, ganyan eh. May nakakalimutan ako. Nasa highway na kami. Nakalimutan ko yung Bible. Eto, tsaka yung outline ko, tsaka Bible, nakalimutan ko. Hindi naman napaalala sa akin ni Eunice, tsaka ni Tita. Nakalimutan ko, balik na naman kami. Buti na lang, nagdesisyon ako na maaga umalis sa amin. Wala pang alas 7, halos mag-alas 7 na umalis na kami sa amin. Eh, pag sa highway, madali lang takbo ngayon, 10 minutes lang yan eh. Pag sa highway, kasi walang gano'n sa sakyan pa. Tsaka walang house. Balik na naman kami. Nalilito ko ganyan, nakalimutan pa nyo, nakalimutan sindoron. Malimutan ko ganyan, na-experience ko ngayon. Kaya minsan, pag-aalis kami, sabihin ko sa misis ko, ano ba nakalimutan ko? Ano ba nakalimutan ko? Baka nakalimutan ako. Minsan niya, papaalala niya. Kanya hindi. Kasi nagmamadali kami kanina dahil na-experience ko ng linggo, nandun na ako eh, sa may pintuan. Pero nakapasok pa rin yung tricycle kasi madali pasok. Naandun pa rin. Sabi ko, kailangan, medyo ano tayo para makapasok doon sa loob talaga. Hindi tayo nakaharang doon. Salamat sa Diyos, konti pa rin kanina. Yun, ano ang iniisip mo? Ano ang nasa isip mo? Kasi ang buhay natin ay, we are in the battle of the mind. Ang pakikibaga natin sa isip eh, di ba? Ayaw mong mag-isip ng masama, pero minsan hirap ka, nakikibaga ka, di ba? Di ba? Ayaw mong mag-mainis, ayaw mong nakikibaga ka, di ba? Yung labanan, may gera. Ibig sabihin, ang kaaway, sabi ng Bible, parang bubuyog, nabubulong-bulong. Parang leon na umaatungan. Ang Diablo, talunan na siya eh. Wala na siya, yung powerless na siya. Ang kanya lang weapon, yung magsalita. Wala na siya kapangyarihang manakit, wala na siya ano. Ang kanyang kakayahan lang, yung magsalita, bumulong ng mga negatibong bagay at ng mga bagay na salungat sa salita ng Diyos. Kinukontra niya yung salita ng Diyos. Di ba? Di ba yung sa Eden, di ba? Hindi to yung sinabi ng Diyos sa'yo. Hindi, pag kinain niyo yan, magiging Diyos din kayo. Ganun lang siya. Hindi siya makakapanakit, hindi siya hindi siya makakatuklaw kay Eva Tata. Hindi. Basta, ang trabaho niya lang, magbigay ng salita na mag-iisip tayo. Nakukuha po natin. Kaya, ano ang iniisip natin? Anong nasa isip mo? Ang ating iniisip ay nagtuturo kung sino tayo. Proverbs 23 verse 7. Kawikaan, chapter 23 verse 7. Ang ating iniisip ay nagtuturo kung sino tayo. Ibig sabihin, siya yung nagpapakita, siya nagsisiwalat, siya nagbubunyag, siya ang nagsasabi, yan ka. Kaya, pag may naisip ka na hindi ikaw yun. Kunwari, nagagalit ka, ibig sabihin, ikaw magagalitin ka. Yung pagkatao mo. Yun ikaw. Di ba? Pag iniisip mo, puro mga mundo, ay yun ikaw. Ibig sabihin, nagtuturo sa atin kung sino tayo pakibasa sa King James Bible. Maganda yan. Mabuting balita, hindi gano'ng maliwanag. Kawikaan 23 verse 7. Sapagkat kung anong iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Kumakain at umiinom ka, sabi niya sa iyo, ngunit ang puso niya ay hindi sumasa iyo. Ngayon, sabi, kung ano ang iniisip sa loob niya, kung ano ang iniisip sa loob ng utak niya, yun siya. Sabi, yun siya. Ngayon, sabi,
Sabihin, kumain ka, tumingin ka, pero ang puso niya wala sa iyo. Dinignan ko yung ano niya yung commentary. Yung ibig sabihin ni Solomon, may mga tao, aalukin ka ng kumain o uminom, pero sa isip niya, meron siyang layuning iba. Kaya niya ginagawa yon. Kukuha siya ng pabor sa iyo. Kukuha siya ng pabor sa iyo. Iba yung isip niya sa ginagawa niya. Kaya natin, no? Para kay Abel at Cain, mamasyal tayo. Sabi niya kay Abel, sama naman si Abel. Pero ang isip Cain, papatayin kita. Wala sa loob ni Abel na papatayin siya ng kapatid niya. Mamasyalan sila. Ganon, ang isip ng tao. Nagpapakita to kung sino siya, yun. Ganong ugali meron siya, kung ano ang pagkataong meron siya. Hindi tayo ganon, pero kung ano ang iniisip natin, ganon tayo. Hindi tayo ganon. Hindi ka masama, pero kung ang iniisip mo ay masama, ganon ka, masama ka. Sabi mo, hindi mo ako masamang tao eh. Pero ang tanong, kung ano ang iniisip mo, ganon ka, masama yung iniisip mo, hindi mo sabihin hindi ka masama, masama ka. Ibig sabihin ganito, wrong thinking, wrong emotion, wrong decision. Ang opposite nun, right thinking, right emotion, right decision. Di ba? Katulad ng attitude. Di ba? Nagsisimula ang attitude sa mental. Susunod yung emotion. Di ba? Susunod yung emotion, and then yung response, yung decision mo. Response in the circumstances of life in every aspect. Spiritual, physical, family, vocational, career, social life, financial. In every aspect of our life, nagsisimula sa thinking. Pag mali ang iniisip mo, makakaramdam ka na hindi maganda, mali rin ang pakiramdam mo. At gagawa ka ng desisyon na alam mong mali. Doon nag-start. Nakapagbigay ang kaaway ng maling isip, at yung binigay ng away ng maling isip, alam niya, magbibigay ito ng masamang pakiramdam sa iyo. Guguluhin ka niya. Nawawala ka ng kapayapaan. Palulungkutin ka niya. At pag nagdesisyon ka na, alam mo, mali na. Pero pag tama ang iyong isip, magiging tama ang pakiramdam mo. At magiging tama ang iyong pagpapasya o desisyon sa buhay. Kaya, ano ang ating iniisip, gayon tayo. Di ba? Pag iniisip mo, hindi mo kaya, hindi mo kaya. Pero, kaya mo. Kasi bakit? You are created in the image of God. Tayo ay nilikha sa wangis ng Diyos. Na may kapangyarihan ng Diyos mag-isip at magsabi na magkaroon ng araw. Nag-isip ang Diyos. Nag-isipan niya maigi, magkaroon ng buwan. Magkaroon ng puno. Nag-isipan niya maigi. Kasi ang confession, ang paglikha, nagsisimula sa isip eh. Kung ano yung isip mo, malimit yun na sasabihin mo. Lilikha yun. Kasi nanggaling yun. Ang pinagmula doon sa isip, alis na dalawa. Ang pinakinggan mo, demonyo o ang Diyos. Ikaw, ilang tao magde-decide ka lang. Pray with yung decision mo. Susundin mo ba ang demonyo na bumulong sa'yo o susundin mo ang sinasabi ng Diyos sa'yo? Diba? Ganun ang buhay natin sa mundo. Kaya nga, sabi doon sa sabi yun sa books, sinulat sa akin ito nung pastor na kasama ko, noong 1988. 2 beses niya ako binigyan Nasabi niya, tawag niya sa akin, "Dear Brother Willie, how are you today? Sorry for not writing often. How are your parents and brother and sister? Just pray for me. I'm going to Malaysia and Thailand. November 29, nandun ako. God bless you. Always, Pastor," sabi niya. Dalawa ang binigay niya sa akin. Yung una, success. Sabi niya, ang success, hindi dahil hindi ka nagkapag-aral. Hindi dahil sa mabilis ka o malakas ka. Ang success, nasa isip.
Pag inisip mo, magtatagumpay ka, magtatagumpay ka. Kasi merong mga tao, hindi naman yung ginusto, hindi sila makapag-aral. Di ba? Bunga ng kahirapan. Pero hindi katuwiran yun, na hindi ka magtatagumpay. Meron nga si Jason Aredo, grade 4 lang siya, grade 4. Iniwan siya ng tatay niya, sila, ang dami nilang magkakapatid, galit na galit siya sa tatay niya. Yung galit niya sa tatay niya, ibinubunto niya sa ibang tao. Pumapatay siya. Nakulong siya 16 years sa kulungan. Minsan, may nagbo-Bible study. Malayo, ayaw niya lumapit. Sabi niya, pero naririnig niya, sabi niya, yung naririnig niya, gusto ko yun. Nagbo-Bible study. Sabi niya, yung naririnig niya, gusto ko yun ah. Unti-unti lumapit siya. Tapos, hindi siya marunong magbasa. Tinutulungan siya ng mga katabi niya. Eh sabi ng pastor, magkaroon kayo ng memory verse, kahit isa lang. Nag-memory verse siya. Sabi niya, yung binigay sa kanya nung nagtuturo sa kanya, ito memory verse mo, maikli lang. Matthew chapter 5 verse 16, mapalang may malinis sa puso, makikita niya ang Diyos. Eh lagi yun. Kinantsawan siya ng kapwa preso niya Kristiyano. Natison! Lumayo sa Panginoon, gumulit ang buhay niya. Ngayon, hindi siya marunong magbasa. Pero nung bumalik ulit siya sa Diyos, nagpaturo siya, Diyos nagtuturo sa kanya magbasa. Natuto siya magbasa. At ngayon, nasa 700 club siya. Isang linggo siya sa 700 club eh. Naglilingkod siya sa Diyos. Grade 4 lang. Natuto siya sa pagbabasa ng Biblia. Katulad ko. Hindi ako nakapag-aral pero pinag-aralan ko Biblia. Ba, nakapasok ako ng Bible school, tinanggap ako. Kasi ang exam, nasa Bible, ay nabasa ko. Di ba? Yung entrance exam. Nasagot ko siya. Pinaalala sa akin ng Holy Spirit. Nasagot, nakapasok ako. Hirap nga lang ako dahil English. Tapos recitation pa. Hindi ko. Bagsak ako lagi sa English. Nahirap. Diba? Pero, pag inisip mo na magtatagumpay ka. Amen? Na andun sa kaisipan, there is power in the mind. Si Pablo nanawagan sa mga isip natin na ito natin ang mga bagay na may kapurihan. Ibig sabihin, gusto ni Pablo, yung mga gandang iniisip mo, yung may mapapapurihan, may kapuri-puri yung iniisip mo, hindi yung nagsama naman ang iniisip mo, ang ganda ng iniisip mo. Di ba? Sinupuri yung iniisip mo, maganda. Sinupuri, di ba? Maganda ang iniisip mo. Yun ang gusto ni Pablo. Ayaw niya ang negatibo. Kung anumang, sabi niya, kung may anumang kabutihan at kung may anumang kapuri-puri, isipin niyo mga bagay na ito. Ito ang panawagan ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Yung mga taga-Pilipos, pag binasa mo yun, magulong simbahan yun. May strike, may pataasan, pagalingan, nag-aaway yung mga leader. Nag-aaway yung mga leader, di ba? Sa Switches and Ticket, kaaway, di ba? Tapos sa chapter 2, sabi niya, yung interest na iba, gawin nyo. Nagpapataasan sila. Pagalingan sila. Sa Pilipos. Pero si Pablo nakakulong dito. Nakakulong siya. Kaya pag-aralan natin sa umagang ito, tatlong katanungan, bakit mahalaga sa Diyos ang ating iniisip? Tatlong katanungan. Meron tayong tatlong katanungan, bakit mahalaga sa Diyos ang ating iniisip. Unang punto, bakit ang layunin ng ating iniisip ay mahalaga para sa Diyos? Ibig sabihin, bakit ang hangarin ng ating isip ay mahalaga para sa Diyos? Nag-iisip ka ngayon. Ano layunin? Bakit ka nag-iisip? Ano ang hangarin mo? Bakit gumagana isip mo? Di ba? Di ba? Hindi lang, basta nag-isip lang ako. Hindi, di ba? Meron kang hangarin. Meron kang layunin. Kaya nung nakakilala ko sa Panginoon, ang hangarin ko matuto eh. Kaya, lagi ako nag-take note, ginawa ko eskwelahan ng simbahan. Ginawa ko eskwelahan kasi hindi ako makapasok sa circular eh. Hindi sa simbahan. Ang simbahan, ang pinakamagandang eskwelahan, ang simbahan. Kasi ang circular, hindi pa tuturo ng mga kabanalan eh. Di ba? Puro knowledge. It can pump up, payayabangin ka nila. Di ba?
Gagawin ka nilang mayabang pag hindi ka natutong mag-ingat. Yan ang seryo lang. Di ba? Pero sa simbahan, puro kabanalan sa Diyos, mas ang maganda ang natututuhan natin na pag-aaralan. Kaya, ano ang nasa isipan natin, no? Ay mahalaga para sa Diyos. Tingnan niyo po itong yung Genesis chapter 4, 6-8. Pakibasa po natin. Maganda yan eh. Kasi nakita niya si Cain, si Cain. Nakita niya eh. Pakibasa ba boy? Verse 6-8. Chapter 4, 6-8. Ang sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init at bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ikaw ay nararapati. At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nakahandusay ka sa kasalanan sa pintuan. At sa iyo ay pahinulot ang kanyang sinasa. At ikaw ay papanginoonin niya. Go. Hanggang ano yung boy? 7. 8. Pakisama ang... At pagpatay kay Abel. At yaoy sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel. At nangyari ng saparan at nagtindig si Cain laban kay Abel at kanyang kapatid. At siya ay kanyang pinatay. Yun, di mo ba, no? Kinausap siya ng Diyos, bakit ganyan ang mukha mo? Ikaw na nagkamali, ikaw pa galit. Ikaw na ang mali ang ginawa, ikaw pa galit. Di ba? Bakit ganyan ang mukha mo? Kasi, mali, siya nang gumawa ng mali. Nagandog siya sa Diyos na hindi tama. Mali na ginawa, yung kapatid niya, tama ginawa. Siya pa galit. Kaya nag-iisip siya ngayon. Kaya ang mukha niya kasi mga sabi niya, yung iniisip mong yan, dapat pagtagumpayan mo yan. Sabi sa kanya ng Diyos. Kasi yung iniisip mo yan, ipapahama ka niyan. Papatayin mo ang kapatid mo. Ang kapatid niya hindi nag-iisip ng masama sa kanya. Di ba? Walang iniisip eh, kaya hindi akad niya mamasyal eh. Okay lang kay Abel eh, kasi wala naman siya iniisip na masama eh. Nalinis ang isip ni Abel eh. Kaya wala kay Abel yun. Pero dahil siya masama ang iniisip niya, meron siyang ginawa na hindi maganda. Eh siya nagkamali ah. Yung taong nagagalit siya, kinagagalitan niya, wala namang ginawang masama. Ano ba? Ibig sabihin, bago ka magalit sa isang tao, tanungin mo, bakit ka ba galit sa kanya? Ano ba ginawa ng masama ng tao ito sa akin? Ba't ako galit dito? Iyo ba? Bakit hindi ko gusto ng tao ito? Ano bang masama ginawa ko? Ginawa nito sa akin? Di ba? Kung wala naman, bakit mo di na ako magkakasala, di ba? Yung mukha niya, iba na. Kung ano ang nasa isipan natin, siya ang magpapasya kung ano ang ating sasabihin gagawin. Ibig sabihin, kung ano ang nasa isipan mo, yun ang magdidesisyon na yung sasabihin at gagawin. Yun ang magdidesisyon. Di ba? Nagsimula sa isip. Sinabi mo na at nagdesisyon ka, ito gagawin mo. Ito gagawin mo. Ayon sa ating iniisip, ito ay ama ng bawat salita. Ang iniisip natin ay ama ng bawat salita. Ibig sabihin ama. Noon, ang ama, ibang klase yung authority niya eh. May kapangyarihan. Siya, may sinabi niya, tingin nga lang eh. Sumusunod ang anak, di ba? Tapos, siya ang nagdidikta ng sense of direction ng family. Saan tayo pupunta? Ito ang ating magiging buhay. At minsan ang asawang babae, siya inaasahan. Yung ama, di ba? Ikaw ang ama eh, hindi ikaw mag-isip. Di ba? Saan pupunta buhay natin? Di ba? Pero sa nga, iba na ngayon, minsan. Kasi minsan, iba yung panahon nun eh. Yung panahon nun, malakas ang kapangyarihan ng ama. Sabihin mo sa tatay mo. Di ba? Pag umayag, di payag na rin ako. Ganun eh, da? Pero, ngayon hindi.
Pag ang babae, may trabaho. Mas marami ang pera sa lalaki. Iba na. Iba na nagdidikta. Di ba? Iba na ang nagdadala ng direksyon ng pamilya. Di ba? Iba na ngayon. Yun ang nagiging kabulukan ng mundo na dati hindi gano'n. Na hindi dati gano'n. Kaya nga yung matatalino kabataan ngayon, hindi sila basta-basta pumipili ng lalaki na magiging asawa na hindi alam nila, hindi mature. Tinitignan mo nila maturity. Hindi pogi. Diba? Hindi dahil pogi. Kundi, alam nila mature to. Ito papatulan ko, ito sasagutin ko. Mga kabataang babae, no? Hindi mo porket pogi. Diba? Kilatisin mo muna kung matured. Naunawa po natin, mga kabataan? Kilatisin mo muna dahil yan. Mahirap pag hindi matured na lalaki na kasama mo, magbabangayan kayo, magpapatak. Di ba? Hindi problema. Kaya, sangayon sa isip natin, yun ang ama. Ibig sabihin, bawat salita ay maaaring maging dahilan ng pagpalain ng ibang tao. Bawat salita ay maaaring maging dahilan para pagpalain ng tao. Salita lang Tingnan niyo po yung mga salesman, di ba? Yung mga, yung mga bibig lang, mga announcer, di ba? Mga journalist, di ba? Puhunan nila, bunganga lang Pastor, mga pastor, bibig lang ang puhunan Di ba? Malimit, bibig lang ang puhunan Kaya, maaaring maging dahilan ng pagpalain ng ibang tao. Maaaring magbigay ito ng sigla at lakas ng loob. Maaaring pahinain ito at sirain yung lakas ng loob ng tao. No? Pahinain niya. I-discourage yung tao. I-destroy niya yung tao. Yung tao yun. Maaaring gamitin niya ito para magtanim ng puot at manakit sa kapwa at walang dikain. Diba? At walang dikain. Sangayon sa ating iniisip, ito ay ama ng bawat gawain. Yung salita yun, ito gawain naman. Bawat gawain ng kabutihan at pag-ibig. Diba? Gagawa ka ng kabutihan at pag-ibig. Yung galing sa isip. Sa nagdidikta. Bawat gawain ng krimen at karahasan galing sa isip. Diba? Yung pumatay ngayon sa beauty queen, sabi, di ba? Hindi yung planado yun. Premeditated yun. Pinag-isipan maigi. Yung tropa. Ang kaso mo, kulang ang isip nila. Kumuha ng isa na natakot, bumuga. O yun, napahamak sila. Isa na sila, natakot. Kulang sila ng pagpaplano. Di ba? Hindi na planong maigi. Pero isang beauty queen, na planong maigi, hindi nakikita. Na planong, tumira, puro pulis ang Pulis ang premeditated. Katulad ng kay Cain. Pinag-isipan niya ito. Bawat gawain ng pagnanasa ng laman, pakikipid o pangangalo niya, ito ay bunga ng pag-iisip. Sa isip pa lang Mateo chapter 5, 27 to 28. Pakibasa po. Mateo 25, 27 to 28. Pakibasa po. Jasper, pakibasa. Chapter 5, 27 to 28. Nalapit din yung sinabi, huwag kang mamamano niya. Ngunit sinabi ko sa inyo, ang sinunong tumingin sa isang babae kung pinanasa, pinakakamot niya ng ibang isa, babae niya sa kanyang puso. Yun, tumingin lang na yung pagnanasa. Kaya minsan yung mga babae, labas yung ganyan, ganito ka agad. Di ba? Ganito ka agad. Labas ang gano'n, tutok sa agad. Ay na, ganito ka agad.
anong kagaya yung tingin mo? Kasi pag hindi mo iniwas ang tingin mo, mag-iisip ka na. At pag nag-isip ka na may pagnanasa, dahil nakita mo sexy, na teka na, kakasala ka na. Gumagawa ka na ng kasalanan. Ng ano? Pangangalo niya. O, pakikiapit. Sa isip pa lang yan. Di ba? Hindi ka pumapatol sa asawa ng ibang tao o pumapatol na hindi kasal. Di ba? Pag nag-text na hindi kasal, yata yun. Pakikiapit. Ba? O, pangangalo niya. Fornication. Mas madali fornication. Di ba? Ganun. Pero yung sa isip lang. Sa isip lang. Kaya kailangan, ano agad eh. Ano agad? D. Hindi katakataka na ang Diyos ay interesado patungkol sa pagpili ng ating iniisip. Kawikaan, chapter 11, verse 20. Pakibasa po. Mabuting balita, Biblia. Ay, hinoldi. Mabuting balita yun. 11:20, kawikaan. 11:20. King James. King James. Yung mabuting, parang iba eh. Sino mabuting balita? John Law, mabuting balita yan. Sige. Ang isip lang ng masama kay Yahweh ay kasubansok lang, ngunit ang lakad na matigid sa Panginoon ay kasiyahan. Yung pag-iisip ng masama, galit ng Diyos. Kasuklam-suklam sa kanya. Nasusuklam siya, naiinisan niya. Kasi alam niya, pag nag-isip pa lang ng masama, may gagawin na yan. May sasabihin niya. Pag hindi na kontento sa sinabi niya, may gagawin. Diba? Kaya ang Diyos, interesado siya na kung paano natin pipiliin ang ating iniisip. Kasi pag nag-isip tayo ng hindi maganda, galit na sa iyo Diyos, kaaway mo na ang Diyos, galit sa iyo. At dahil galit sa iyo Diyos, mayroong konsekwensya siya. May ibubunga yan, di ba? Hindi. Kasalanan yan eh. May ibubunga yan. May maaaring maliit lang. Pero pag lumaki, malaki. Kaya, gusto ng Diyos, interesado tayo sa pagpili ng ating iniisip. Uli, hindi katakataka, ang mga awit ay nagtanong sa Diyos na alamin ang kanyang iniisip. Pakibasa natin, uli na po yan sa unang punto. Awit 139, verse 1 and 2, and verse 23. Awit 139, verse 1 and 2. 139, maganda po yan eh. Ang galing niya, no? Sabi ng Diyos niya, no? Ang layo mo pa. Alam ko na, iniisip mo. 139, verse 1 and 2, pakibasa. Sa Kinoy, buting balita yan, no? English, speaking ka naman. Ba't yung nga si Perry? Ayun si, i-Ethel. Awit 139, verse 1 and 2, tsaka verse 23. 139 po. 1 and 2. Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay, ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Yung 23. O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Yun, no? Diba, sabi niya, niyatanong niya ang Diyos. Sabi niya, kahit ikaw ay malayo, batid mo ang isip ko, kahit nasa langit ka. Kahit nasa langit ka amang Diyos sa luklukan mo, pero alam mo isip ko. Ang isip natin, hindi alam yan ng kaaway. Wala siyang kakayahang bumasa ng isip ng tao. Pero ang Diyos, kahit nasa langit siya, hindi tayo alam niya ang iniisip natin. Walang nalilingid sa Kanya. Walang nalilihim sa Kanya. Kaya nga, bumaba siya kaya agad eh. Nakita niya si mali iniisip ni yung iniisip mo niyan. Kailangan pagtagumpayan mo yan. Hindi niya pinagtagumpayan. Lumala ang iniisip niya ni Cain.
lumala. O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung anong aking nais. Siyasatin po natin, pasubok tayo sa Diyos. Ano naman ang ating isip? Mahalaga kasi na andito ang lahat ng buhay natin. Tingnan po, basahin natin sa sa Kawikaan. Kawikaan chapter 4. Verse 13. Kawikaan chapter 4 verse 13. Naisip ko lang po ito eh. Tapos na ako sa unang punto. Ito po pag sabi, no? Ako na po babasa. Ang isipan mo ay, yan ito eh. Minemorize verse ko to, tapos sabi nga kay, nasabi ko pa ito kay Jesper eh. Gaya Jesper na, yung Proverbs. Ang isipan mo ay ingatang mabuti at alagaan. Niingatan mo yung mabuti, aalagaan mo yan. Kasi hindi madali mag-isip ng mabuti. Mas madali ang mag-isip ng masama. Ang dali. Mas madali ang mag-isip ng masama kaysa mabuti. Kaya sinabi niya, ang isipan mo, ingatan mo mabuti, aalagaan mo yan, isip mo. Pagkat iyan ang isang buwan ng buhay mong tinataglay. Yan ang kasiyahan ng buwan mong tinataglay. Ibig sabihin, diyan ka magiging masaya, yan din magpapahirap sa'yo. Yan din ang magpapahirap sa'yo. Kaya alagaan mo yan. Bantayan mo yan maigit. Bantayan mo yan. Alagaan mo yan. Babantayan mo yan. Sabi niya. Kaya, sa umaga ito, yung sabi, no, kaya mahalaga sa Diyos ang ating iniisip. Ano ba ang hangarin ng ating iniisip? Ano ang layunin? Bakit tayo nag-iisip? Mahalaga ito para sa Diyos. Pangalawang punto, bakit mahalaga sa Diyos ang ating iniisip? Paano natin magagawang sabihin kung ang layunin ng ating iniisip ay kalugod-lugod sa Diyos? Paano natin magagawang sabihin kung ang iniisip natin ay kalugod-lugod sa Diyos? Parang madali sabihin na, pero talagang nakikibaka tayo dyan habang nabubuhay po tayo. Labanan to. Roma chapter 12 verse 2, Battle of the Mind. Mind games. No? Pakibasa, Romans, pwede na dyan, Romans 12:2. Okay, dyan, okay rin yan. O Romans 12:2. Romans 12:2. Kaya nga mga kapatid, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yun, thank you natin. Tignan mo, sabi ito, no? Magbago kayo ng isip. Ang pagbabago pala ng yung attitude, yung pagbabago ng attitude ng tao, isang mental. Di ba? Mental, una-una mental yan. Kailangan magbago ka ng isip mo. Talagang kailangan baguhin kagad natin ang ating isip. Kasi yung dati kang born, ano ibig sabihin ng conform eh? Magbago ang ibig sabihin ng metamorphosis. Metamorphosis. Dati kang uod, di ba? Nagiging butterfly ka. Butterfly. Bago siya maging butterfly, nahirapan siya. Hindi madali para sa uod. Balot siya eh. Di ba? Ibig sabihin, hindi madali para ikaw ay lumipad. Di ba? Hindi madali. Talagang kailangan ang pagbabago ng pag-iisip. Ngayon, si Pablo ay nagbigay ng ipako ang pag-iisip ko anong kalugod-lugod sa Diyos. Nagbigay siya para magbagong isip natin at maging kalugod-lugod sa Diyos. Sinamarize niya ito. Ito ang pagkakasabi niya. Siya ay nagbigay ng larawan ng kaisipang Kristiyano na dapat maging karapat-dapat. Pilipos 4:8. Mga kaisipan na dapat sa mga bagay ng totoo at tapat. Ibig sabihin, mga kaisipan na dapat, sabi niya sa Pilipos 4:8, mga totoo. Ibig sabihin, walang kasinungalingan. Tapat. Hindi ka niloloko, nadadaya. Tapat ka.
maging, number 2, maging kaisipan na dapat sa mga bagay na matuwid at mabuti. Yung mga bagay na matuwid at mabuti. Ito ay sinabi sa Gawa 10:22 si Cornelio. Di ba? Sabi ko kay Cornelio. Si Cornelio ay isang matuwid at mabuting tao. Mabuting tao. Ibig sabihin, gusto niya na maging matuwid at maging mabuti ang ating iniisip. Tama, walang kalibuan ang ating iniisip. Yung talaga may pakikibaka dyan. May labanan dyan. Pangatlo, mga kaisipan na dapat sa mga bagay na malinis. Tito 1:15. Ito maganda basahin. Yan, madali na basahin. Tito 1:15. Napaganda nito. Ito Tito 1:15. Pakibasa. Bible, pakibasa. Tito 1:15. Tito 1:15. Sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis. Tatapwat ang nagagawa ng di nagsasampalataya ay walang anumang malinis, kundi pati ang kanilang pag-iisip at kanilang buti ay pawang na nanghawa. Yun. Nakakuha na sa karamihan. Dito Bible, nakasabi. Okay din naman, maliwanag. Malinis ang lahat ng bagay sa malilinis ang isipan. Ibig sabihin, pag malinis ang isip ng isang tao, ang lahat ng bagay may malinis sa kanya. Ngunit sa masasama at di mananampalataya, walang bagay na malinis, sapat marumi ang kanilang buti at malilinis ang kanilang isipan. Yung buti at isipan, isa lang ang panlinis doon. Sabi sa Hebreo, tanging ang dugo ni Jesus. Tanging ang dugo. Isa lang ang panlinis sa buti at isipan ng tao, dugo lamang ni Jesus. Kaya, ngayong umaga, bago ko nag-pray, bago ko umalis sa bahay, yun, nagpahugas ako ng dugo ni Jesus sa aking isipan. Kasi hindi biro Katulad nung isang linggo, nadali ako Gagsaruton, nagaganon ako. Sumingit yung bisikleta rito. Tapos yung bisikleta pa, diretso papuntang Imus. Ako, nakasignal naman ako, pag ganun ako. Nahihirapan akong gumanon, nag-ano rin siya, natigil, na tinitignan ako. Hindi mo lang ako kasi paunahin ko siya, nakita niya, ginawa, gumanon na lang ako para unahan ko siya. Napasabi ako ng hindi maganda. Kagad-kagad, humiyak na tawad siya. Kagad-kagad. Kasi lalo na magkukommunion. Diba? Sa malinis ang isipan, walang bagay na marumi. Sa mga bagay na kaibig-ibig at may mabuting ulat, ibig sabihin, hindi siya nagkukwento na hindi totoong istorya. Di ba? Yung kaibig-ibig lang at mabuting ulat, na tama ang istorya niya. Kaso, hindi alam kung tatanggapin yung tama. Kahit tama siya sabi mo pag ayaw ng tao. Wala kang magagawa. Choice niya yan. Free will yun. Decision yun. Decision ng tao yun. Mga kaisipan na dapat sa mga bagay na pinakamabuti sa ibang tao. Pilipos 1:3. Tingin niyo po to. Mga kaisipan na pinakamabuti sa ibang tao. Ito pagkakasabi po ako, nababasa po ng Pilipos 1:3. Ito po magkakasabi. Nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing naaalala ko kayo. Nagpapasalamat siya sa Diyos tuwing naaalala sila. Ano inaalala niya? Bakit nagpapasalamat siya sa Diyos? Inaalala niya yung mabubuti ng mga taga-Pilipos. Bagamat mga taong sa simbahan ng Pilipos hindi perpekto, pero yung mabubuti sa mga taong yun ang inaalala niya. Kasi wala namang taong hindi mabuti. At walang purong masama na lang sa kanya. Kahit anong sama, sabi nga ng matatanda, kahit anong sama ng tao, may buti rin yan. Di ba? Tsaka lang, minsan, kaya tayo naiinis, nagagalit, nakatuon tayo sa kanyang kahinaan. Hindi tayo nakatuon sa kanyang kabutihan, sa kanyang kakayahan. Kaya imbis na pakinabangan mo yung kakayahan ng isang tao,
dahil nakatingin ka sa kanyang kahinaan, sa hindi mo gusto sa kanya, wala ka mong napapakinabangan. Hindi ka matalino, mangmang. Di ba? Hindi ka matalino. Di ba? You will eat, sabi nga sa Bible school, pag pumasok ka dito, you will eat the hay and leave the stick. Kainin mo yung laman, yung balat ng palay, itapon mo. Ibig sabihin, kahit ano yan, may masama yan, pero may marami yung mabuti dyan. Yung mani, pagbukas mo, yung mabuti nasa loob, hindi mo nakikita yung mabuti sa mani. Ang nakikita mo yung sa labas eh. Pero pag binuksan mo yung mani, yung mabuti, makakain mo. Protein, di ba? Tapos yung masama ang gagawin mo doon, itatapon mo. Ganun din sa buhay natin. Kasi pag pinatiling mo yung masama sa isang tao, paparusahan mo sarili mo, pahihirapan mo sarili mo. Di ba? Kahit sinong tao, wala sa ating perfecto. Wala sa ating perfecto. Di ba? Lahat tayo may kahinaan. Pero, mas marami sa atin ang kabutihan dahil ang Diyos ang gumawa sa atin. Mas marami ang Diyos na ginawa sa atin ng kabutihan. Kaya nga sabi sa Philippians 1:6, ang kabutihan pinasimulan ko sa inyo, na ginawa ko sa inyo, lulubusin ko yan. Marami na akong kabutihan ginawa sa buhay nyo, ha? Huwag kayong mag-alala. Marami pang masama sa inyo, lulubusin ko yan. Tatanggalin ko rin yung unti. Diba? Hanggang bumalik ako, hanggang magtagpo tayo sa langit. Hindi ako titigil. Hindi ako papayag na dumating kayo rito, may kapintasan pa kayo. Hindi ako papayag na nakunin ko kayo na may kahinaan pa kayo. Pinagtsatsagaan tayo ng Diyos. Amen? Pinagtsatsagaan tayo ng Diyos. Ang haba ng pasensya niya sa atin. Inaayos niya tayo. Pinaliliguan niya tayo. Di ba? Inaayos niya tayo. Kaya sa bawat sa atin, marami sa atin may kabutihan. Di ba? Pag tinignan natin ang kahinaan ng isa't isa, nakakagatan tayo, nakakausubos tayo, di ba? Pero tignan natin ang kabutihan ng bawat isa. Di ba? Galang natin ng bawat isa. Hindi lang yung bumabati sa'yo, babatiin mo, kahit hindi mo bumabati sa'yo, batiin mo, sabi ni Jesus. Di ba? Sabi ng Diyos yan. Di ba? Ibig sabihin, kung ano sasabi ng Diyos, sikapin natin na yun ang maging laman ng ating kaisipan. Amen? Sikapin natin. Dahil yun ang makakatulong sa atin para magkaroon tayo ng kapayapaan, para sumarap ang pakiramdam natin. Kaya nga, pag-gising ko ng umaga, Lord, thank you, Lord, that this is the day that you have made. And I will rejoice and be glad in it. Thank you, Lord, for this day, for gives me victory in Christ Jesus. Diba? Philippians 4:4, 1 Corinthians 15:57, I confess the Word of God. Di ba? The Word of God na aking pinagbulayan, mag-manifest. Panghuli, ipako natin ang ating pag-iisip sa pagpupuri sa Diyos. Ibig sabihin, kesa kung ano-ano pinag-iisip mo, kung ano-ano pinagtutuunan ng utak mo, isipin mo ang purihin mo ang Diyos. Di ba? Amen? Panginoon, purihin ka, Panginoon, dahil yung tao yun, tinutulungan mo ako maunawaan ko siya. Panginoon, salamat. Tinutulungan mo ako sa tao yun na hindi ka ibig-ibig. Di ba? Salamat po, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Di ba? Salamat. Pinapuri kita na, hindi sa'yo, hindi ko kayang gawin yan. Dahil sa pagkatawa mo lang sa akin, nagagawa ko yan. Hindi ko kayang gawin yan. Nakakainis talaga. Di ba? Di ba? Hindi ko kayang gawin yan. Pero dahil sa awa at habag mo, tinutulungan mo ko, ginagawa mo na magawa ko yun. Ang hindi ko kayang gawin, tinutulungan mo ko na magawa ko. Mahirap gawin yan eh. Mahalin mo kawa, di ba? Mahirap yan. Mahirap, pero sa tulong ng Diyos, walang imposible sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Panghuli na. Panghuli. Let's see lang itong panghuli. Ngayon, 5:10. Paano makakasunod ang layon na ating iniisip sa kalooban ng Diyos? Paano? Paano makasusunod ang layunin ng ating iniisip sa kalooban ng Diyos? Una, ang matuwid na kaisipan ay nagmumula sa ating puso na may tamang relasyon sa Diyos.
Awit 1:23, 24, nabasa na natin yan. Sabi niya, tignan mo ang puso ko, Diyos. Tignan mo ang isip ko. Kung meron ka sa akin hindi nakikitang katapatan, sabihin mo, sapagkat umaasa ako, ikaw lang ang makapagdadala sa akin doon sa buhay na walang hanggan. Gusto ko bago mo akong dalhin sa buhay na walang hanggan, nakita mo, siniyasat mo ang isip ko. Ang nakita mo sa akin ay ang katapatan sa iyo. Di ba, no? Kaya, yung matuwid na kaisipan, nagmumula yan sa ating puso. Pag tama ang relasyon mo sa Diyos, tama ang relasyon mo sa Diyos, hindi ka gagawa, kasi nahihiya ka sa Diyos. Maganda sa manyo ng Diyos. Nahihiya ka sa Diyos na mag-isip ka ng masama sa iyong kapwa. Nahihiya ka sa Diyos kasi may relasyon kayo. Kasi alam mo, kasukulam sa Diyos ang mag-isip ka ng masama. Hindi masisiraan mo relasyon mo sa Diyos. Di ba? Sabi ng Kawikaan 11:20, kasukulam sa Diyos ang pag-iisip ng masama. Di sisirain mo ang relasyon mo sa Diyos. Kaya, ang may tamang relasyon sa Diyos, pangalawa, ipahayag natin sa Diyos ang ating maling pag-iisip at tanggapin ang kanyang pagpapatawad. Ibig sabihin, pag nakita mo, mali ang iniisip mo, sabihin mo agad sa Diyos at hingin mo ng tawad. 1 John 1:9, kung ipapahayag mo ang iyong mga kasalanan, siya ay tapat at banal. Nalilinisin niya ang mali mong kaisipan at itutuwid niya ang iyong maling gawain. Sabihin mo sa Diyos. At pagkasabi mo sa Diyos, Panginoon, sabi mo, patatawarin mo o pangako mo. Natatawad na nga. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa pangunawa mo sa aking kainaan. Sabi sa Kawikaan, chapter 28, verse 13, ang sino mong tao na nagtatago ng kasalanan sa kanyang puso at kaisipan, ay kasuklam-suklam sa Diyos. Huwag kang magtatabi niyan. Ang itatabi mo, magaganda. Hindi angit. Tatago mo. Etong isip, kuweba to kuweba. Kwarto, templo. Diyan pumapasok ang away, stronghold. Diyan gusto magkuta ang demonyo. Gusto diyan magkuta. Kaya salamat sa Diyos, sa awa at habag ng Diyos. Pinatawad niya tayo. Kasi bakit? Pinahayag mo. Yan ang natutuwa ako sa Holy Spirit Pag ang Holy Spirit, ganito siya Konting mali mo lang, sasabihin ka ganyan sa'yo. Kung hindi ka makinig, hindi mo maririnig. Pero pag nakinig ka, sabihin siya, mali yan. Mali ang inisip mo. Thank you, Holy Spirit. Sorry, Holy Spirit. Thank you. Pinalalayan mo. Basta ikaw nakapag-isip ng maganda. Hindi ikaw yun. Hindi ikaw ang nag-isip ng maganda. Ang banal na Espiritu Santo ang naglagay ng isip sa'yo ng maganda. Tinuro ang kanyang mag-isip ng maganda. Wala tayong magagawa para mag-isip tayo ng maganda, kundi sa tulong ng Diyos, kaya tayo nakakaisip ng maganda. Kaya ang Holy Spirit, mahusay siya ron. Mahusay siya, sasabihin sa'yo, mali yan. Mali yan. Hingin ng tawad Diyos sa Diyos. Hingin ka kagad ng tawad. Huwag mo lang patagalin. Huwag mo lang pabukasin pa. Kung maaari, ako doon yung sa bisikleta, yung oras na yun, yung din, humingi akong tawad. Hindi mo na mamaya. O pagtulog ko, hindi. Sa oras na nagkamali ang isip mo, hingi ka ng tawad sa Diyos. Mabilis. Kasasanayan mo ngayon yun. Pag nasanay ka na mabilis na humingi ng tawad sa Diyos, nagiging mapagbantay ka at maingat ka sa kasalanan. Kasi kinasanayan mo na, ugal, attitude mo na. Na konting mali, humingi ka agad ng tawad sa Diyos. Hindi yung patatagalin pa, di ba? Kasasanayan mo rin yun. Pag lagi kang may mali, patatagalin mo. Kasi sanay ka na ganun mo, ugali mo. Pero pag sanay ka na, alam mo mali kagad na isip mo, hingi ka kagad ng tawad sa Diyos. Magiging mapagbantay ka na ngayon, naaalagaan mo na, namamahal mo na ang iyong kaisipan. Salamat sa Diyos, tinuturuan niya tayo. Kasi talagang hindi madali ang mabuhay sa daigdig na ito. Panghuli na po, piliin ang papasukin sa isip na nagbibigay ng mabuting iniisip. Piliin natin ang ating papapasukin sa isip na magbibigay ng mabuting pag-iisip. Yung mental input, di ba? Ano ba ang nangyayari sa iyong devotional life? Kasi pag may inalis ka sa isip mo, kailangan may papapasukin ka.
Di ba? Sabi dito, ano na ang nangyayari sa iyong devotional life? Nagdi-devotion ka ba? Nagka-quiet time ka ba? Sa iyong pagsamba kay Jesus na personal, pwede sa simbahan, pero may personal din tayo. Kailangan may oras tayo sa Diyos. Kailangan may kwarto tayo para sa Diyos. Dapat meron kayong lugar na tatagpo kayo ng Diyos. Meron ka bang lugar na tagpuan niyo ng Diyos? Baka yung asawa mo, anak mo, may lugar kayo na tatagpo kayo. Pero sa Diyos, mayroon pa kayong kwarto na kayo lang ng Diyos nagtatagpo. Devotional life, di ba? Quiet time. Quiet time. Personal worship. Ilang oras ang kayo ibinibigay sa pagbabasa ng Biblia? Ilang oras? Ilang oras ka nagbibigay ng pagbabasa ng Bible? Walang ibang pwedeng makatulong sa tao kundi ang Bible. Hindi ka magiging masaya sa mundo ito pag hindi ka nagbasa ng Bible. Kasi yun lang magbibigay sa isip. Whose mind was in perfect peace, whose mind stayed on thee. Stayed siya na nagbabasa ng salita ng Diyos. Nagbabasa siya ng salita ng Diyos. To have a mental input, pag may inayos ka, dapat may ipalit ka. Huwag lang positive. Hindi nakakatulong yung positive lang ako. Hindi, gano'n. Kailangan may laman. Ano may positive mo? Ang positive na nasa isip ko, I can do all things through Christ who gives me strength. Meron kasi sinasabi, di ba positive lang? Meron kang word of God na sinasabi na nagdumili ka. Di ba? Ibig sabihin, pag meron nawalang hindi maganda, maglalagay ka ng maganda. Pangwakas. Kaya, nyari may worry ka, may takot ka. Hindi na positive thinking. Kailangan Joshua 1:8, di ba? Basahin mo araw-araw sa salita ng Diyos, bulay-bulayan mo ito. Nang sa iyo guminawa pagkaramdam mo. Emotionally, gandawa ka. And good success. Di ba? Sabi doon. Kaya, kung si Jesus, pangwakas tayo, pangwakas. Kung si Jesus ay babalik ngayon, ano kaya ang makikita niya sa iyong isip? Oras na ito, nagbalik na si Jesus. Ano ang makikita niya sa iyong isip? Pag hindi maganda, pasok lang sa kanya. Pero pag maganda, napapangiti ang Diyos. Masaya siya. Pangalawa, anong pagbabago ang gagawin mo para magkaroon ka ng iniisip na kalugod-lugod sa Diyos? Anong pagbabago ang iniisip mo para magkaroon ka ng iniisip? Magkaroon ka ng iniisip na kalugod-lugod sa Diyos? May gagawin tayo. Para magkaroon tayo ng iniisip na kalugod-lugod sa Diyos, dahil may memory verse ka. Lagi kang may pangbato sa pagharap sa problemang ito na salita ng Diyos. Pangatlo, sino nangako na siya ay lumago sa layunin ng kanyang kaisipan sa pagpupuri sa Diyos? Nangako siya simula ngayon ang isip ko palagi magpupuri sa Diyos. Sino nangako, no? Na ang layunin ng kanyang kaisipan ay sa pagpupuri sa Diyos. Nangangako ba ang iyong kaisipan ay palagi magpupuri sa Diyos? Marami tayong dapat pwedeng ibigay na magpupuri sa Diyos. Araw-araw, pag kumain ka, purihin ka, Panginoon, salamat sa iyo. Bigyan mo akong pagkain ka, bigyan mo akong trabaho, bigyan mo akong piningatan mo ako, bigyan mo ako ng pamilya. Nagpuri kita, ikaw lahat ang bigawa nito. Diba? Ginawa, gusto mo maging masaya ako. Ginawa mo ako maging masaya sa mundo ito. Bigyan mo ako ng asawa, bigyan mo ako ng anak. Ginawa mo lahat yan. Purihin ka, Panginoon. Ginawa mo na meron kami pagkain, meron kami tutulugang maayos. Lahat yan na ginawa mo, Panginoon. Purihin ka. Luwalhatiin ka, Panginoon. Salamat sa iyo. Amen? Sa umagang ito, ano ang nasa isip mo? Nawa, sa isip natin ay mga bagay na kalulunod sa Diyos. Nakikibaka tayo parang tayo nakikibaka sa ganyan. Hindi madali. Minsan, may mga tao, ang response niya sa iyong harapan, hindi maganda. Talagang lupatan ka, pero hindi mo gagawin maapektuhan ka sa pag-iisip. Di ba? Kasi bakit? Pag naapektuhan ka sa pag-iisip, sino talo? Ikaw rin. Di ba? Ikaw rin. Nagpa-apekto ka.
sa Kanya. Kaya sa umagang ito, alagaan natin at bantayan ang ating iniisip. Amen?